Magandang gabi. Ako si Meiji Cruz. Ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary Ralph Recto hindi uurungan ang mga reklamo kaugnay sa pag-transfer ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang palaban din sa kasong hinaharap kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nanawagan ng proteksyon para sa mga flood control scandal whistleblower. At Australian Prime Minister Anthony Albanese humingi ng paumanhin sa Jewish community matapos ang malagim na Bondi Beach shooting. Hindi raw aatrasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang graft case na inihain laban sa kanya dahil yan sa isyu ng umano'y iligal na paglilipat ng PhilHealth Fund. Preventive suspension, hinihirit din ng complainant. Si John Manalo sa ating Politico Update. Inireklamo ng isang koalisyon sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito sa umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Kabilang sa mga reklamo ang technical malversation, plunder at grave misconduct. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Paliwanag nila, mali ang ginawang paglipat ng pondo mula sa PhilHealth dahil violation ito ng PhilHealth Charter at Universal Healthcare Law. Dapat daw kasing mapunta ang reserve funds ng PhilHealth sa benefits ng mga miyembro nito o sa reduction ng kanilang mga kontribusyon. Ginamit sa ibang purpose other than the original purpose of the fund. So, under the decision of the Supreme Court, illegal po yung mga consumer. Kaya yung po ang direct action nagsamsabi kasong malversation, plunder, and anti-graft violation and anti-graft. The reason na silang dalawa, it's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred and then nilagay doon sa Treasury to answer for those unprogrammed appropriations. Si Recto ang Finance Secretary nang mangyari ang fund transfer noong 2024. Sa isa namang desisyon dated December 3, iniutos na ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo nito dahil nilabag daw ng fund transfer ang ilang probisyon ng saligang batas. Kaya hinihiling din ng mga complainant ang agarang pagpataw ng preventive suspension kina Recto at Ledesma at maisampa ang criminal information laban sa dalawa sa Sandigan Bayan. Agad naman naglabas ng pahayag si Recto patungkol sa issue. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng bawat isa na dumulog sa mga korte at makikipagtulungan daw siya sa Office of the Ombudsman sa oras na magsimula na ang preliminary investigation. Bukas din daw si Recto na sagutin ang mga isyong inalabas ng Save the Philippines Coalition. Pero hindi rin daw siya magugulo ng tinatawag niyang political noise at mananatili raw na prioridad ang kanyang trabaho. Kaya hahayaan na lang daw niya ang kanyang mga abogado na tugunan nito. Wala pang pahayag si Ledesma tungkol sa issue. Joan Manalo, Billionario News Channel. Hindi natitinag ang kampo ni bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang sa mga kasong inihain ng Justice Department. Ito ay may kinalaman sa mga nawawalang sabungero. Narito ang Politico Update ni Elijah Bonzo. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na anytime soon, posible nang magkaroon ng arrest warrant laban kay bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang.
December 9 nang ilabas ng Department of Justice ang resolution nitong nagsasabing nakakita sila ng prima facie evidence na sasapat para i-indict si Ang on 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng missing Sabongeros case. Nitong nakaraang linggo, nagsumite na ng motion for reconsideration ang legal counsel ni Ang na si Atty. Gabriel Villarreal na iginigiit na inconsistent sa mga naipresentang ebidensya ang naging pagpapasya ng DOJ. Sa kanilang pahayag, sinabi nitong confident ang kampo nilang pabulaanan ang mga anilay malicious and fabricated claims ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Sa 120-page resolution ng DOJ, dinismiss nito ang mga kinakaharap na kaso ni Dondon maging ng kapatid nitong si Ella Kim at kapwa inadmit bilang state witnesses sa ilalim ng DOJ Witness Protection Program. Ayon sa DOJ, ang pag-i-issue ng arrest warrant ay nasa kamay ng mga korte kung saan isinumite ang mga impormasyon ng kaso at sa kasong ito ay nasa Regional Trial Courts ng Lipa City sa Batangas at sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna. Ayon kay Atty. Villarreal, sakaling isawalang bahala ng DOJ ang MR nila, dapat maging handa ang ahensya sa posibleng consequences ito sa kaso. Sabi naman ng DOJ, bagaman wala pang nasasabing aksyon ng departamento dito, mandato silang magbigay ng tugon sa loob ng 30 araw. Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Dapat protektahan ng gobyerno ang mga tumitestigo sa flood control scandal. Yan ang panawagan ni Atty. Salvador Panelo matapos ang kahina-hinalang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang detalye sa Politico Update ni Atty. Karen Jimeno. Sinisisi ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang gobyerno sa pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo dapat binigyan ng police protection si Cabral dahil mahalaga siya sa investigasyon ng flood control corruption scandal. She knows a lot about the distribution, the assignment of all these flood control projects. Then it should have immediately trigger to the minds of those who are investigating, like the congressional investigators, the members of Congress, the Ombudsman, the ICI, as well as the Department of Justice. They should have realized that this woman has to be alive at all costs. But the government, apparently, either of gross ignorance, incompetence, didn't even think about it. Giit ni Panelo, dapat bigyan ng proteksyon ang lahat ng mga tumetestigo sa maanumalyang infra projects. Marami silang pinapabayaan. Ay yung mga, like for instance, yung mga witnesses, like sino pa yung isa? Bernardo ba yun? O under police protective custody ba yun? Delikado rin ang buhay nun. Lahat ng mga witnesses that can point the finger to the mastermind or the brains behind all this anomalous projects, dapat sinisecure na nila. Suspetsa ni Panelo, may tangka si PBBM na protektahan ang sarili sa iskandalo. Yun lang pagsabi niya na yung ini-expose niya, sa tingin ko, kasama yon sa to cover up for anything, either for his negligence or complicity. Ginawa niya yon na sinisisi niya yung iba para makatakos siya sa responsibilidad. Hamon ni Panelo sa Pangulo, ipakulong na ang mga mambabatas na nakinabang sa flood control scandal. Dahil siya na rin mismo ang nagsabi na mangyayari ito bago magpasko. Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Itinutulak ng ilang mambabatas ang isang investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo. Nais ng paimbestigahan ng ilang kongresista ang totoong nangyari kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang press conference ngayong araw, nagsama-sama ang co-authors ng House Resolution na naguutos sa Infrastructure Committee na suriin ang pagkamatay ni Cabral. Kabilang dito sina Akbayan Representatives Chel Jokno,
Percy Sendanya at Dada Ismula, ML Portales Representative Laila De Lima, Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, Albay 1st District Representative Crisel Lagman, Kamanggagawa Portales Representative Eli San Fernando, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, at Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. If this is not investigated thoroughly and independently, we send a dangerous message that in this country, those who know too much are disposable, and those who steal public funds are untouchable. Kagulat-gulat din daw ang biglaang pagkamatay ni Cabral ani Erice, na tila tayo ay nasa isang palabas. The death of a key figure in what many now recognize as one of the largest heists of the Philippine Treasury is shocking. It feels unreal, parang teleserye o Korean political thriller. Except this is real life, and the victims are the Filipino people. We are deeply concerned that this case, if mishandled, could lead to the silencing of other potential witnesses or whistleblowers. Kaya kasabay daw ng kanilang pagtutulak ng investigasyon ay ang pagsusuri kung maayos ba ang mga prosesong sinusunod ng DPWH at kung hindi ito naging tahanan ng pang-aabuso, korupsyon at maling paggamit ng kaba ng bayan. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Zusek Cabral. Mula sa oras ng pangyayari, sa mga detalye ng insidente hanggang sa testimonya ng kanyang driver. Paglilinaw naman ni De Lima, hindi ito pagsusuri sa criminal liability ni Cabral, pero mahalaga pa ring malaman kung bakit siya namatay dahil isa siya sa central figures sa flood control scandal. Maraming teorya ang lumalabas kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. What exactly is the cause of her death? At hindi ho kasi maganda yung meron kaagad parang pronouncement ang DILG na there's no indication daw of foul play. Napakaaga po yung ganyang conclusion. Dagdag ni De Lima, maaari rin daw imbestigahan ang naging kakulangan umano ng investigative at oversight bodies sa pag-secure ng mga dokumento at assets ni Cabral. Because property and assets of the former Jusek Cabral can be forfeited in favor of the state. Sabi ko nga dapat nauna nang trinabaho yan ng mga appropriate agencies of government, but mukhang hindi yan ginawa. Giit naman ni San Fernando, malaking tulong sana sa pag-secure ng mga maaaring ebidensya at lahat ng maaaring may kinalaman sa insidente kung na-certify agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC bill. Kaya aniya, hindi maaaring magmalinis ang Marcos Jr. administration sa nangyari kay Cabral. At dahil nga sa sinapit ni Cabral, mas tumindi pa ang laban ng mga kongresistang nagsusulong na maisabatas na ang ICAIC bill. Joan Manalo, Billionario News Channel. May nakuhang mga gamit ni Catalina Cabral ang NBI sa Ayon Hotel na tinutuluyan niya sa Baguio. Ngunit napag-alaman ng Billionaire News Channel, hindi basta-basta ang hotel na ito. Ang detalye sa eksklusibong Politico Update ni Hannah T. Naglilitawan ang mga pangalang natuklasan ng Billionaire News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ayon Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan naming isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Potiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ayon Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership. May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet na dated August 15, 2025 at nagsasabing Corporate Secretary si Tan ng Potiel. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Benguet Congressman Eric Yap si Tan.
Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto, nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at DM Capital. Sa SEC documents ng DM Capital, pagmamayari ito ng pamilya Sanchez, kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay may kaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ion Hotel. Kasama rito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Una nang inilantad ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Billionaire News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap, kung saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan ito. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng legal counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Pero sinigundahan ng NBI sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel ang claim ni Remulla tungkol sa ownership ni Cabral at Yap. Parehas din po. Although we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng kumukusubing impormasyon tungkol dyan. Kamakailan naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto ni Cabral sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng personal items ng dating USEC bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. We confirmed that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issuing court together with the inventory of the items which are seized. Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y bag ni Cabral. Patuloy ang pagsisikap ng BNC makakuha ng panig ni Tan at Yap at sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos na transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito rin ang parehong kumpanyang naiuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bureau of Immigration, bagamat may travel records nitong mga nakaraang linggo, nasa Pilipinas daw ngayon si Congressman Yap. Hannah Tia, Billionaire News Channel. Ito-turn over na ng DPWH sa PNP Anti-Cybercrime Group ang lahat ng data storage devices at mga dokumento galing sa opisina ni Yusek Catalina Cabral. Ito ay bilang pagsunod sa Subpoena Duces Tecum na inilabas ng Office of the Ombudsman. Sasailalim ang mga ito sa forensics examination. Git ng DPWH, handa itong makipag-ugnayan sa mga ahensya na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Posibleng maharap sa ethics complaint si Leyte 4th District Representative Richard Gomez dahil yan sa pambabatok niya kay Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Ayon kay Bicol Saro Representative Tere Redon, ang pananakit lalo na sa senior citizen ay hindi katanggap-tanggap at nakakasira ng dignidad ng Kamara. Inakusahan ni Gacuma si Gomez ng pisikal at verbal na pag-atake sa kanya nitong 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Nag-ugat daw yung galit ni Gomez matapos mapalitan ang atleta sa Ipe event. Hindi kinakaila ni Representative Richard Gomez ang pambabatok kay Rene Gacuma. Pero giit niya, hindi din dapat i-deny ni Gacuma ang pagpigil sa paglaro ni Alexa Larrazabal sa Women's Individual Epee. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Gomez na ipaglalaban niya ang mga atletang Pilipino at hindi sila dapat binubuli, lalo na ng mga sports officials. Dagdag pa ni Goma, matindi ang epekto kay Larrazabal nang hindi niya pagsali sa SEA Games. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Bicol Saro Party List Representative Tere Redon. Magandang gabi, Congressman. Welcome sa Politico Nightly.
Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Kung ano yung susunod na hakbang matapos ninyong sabihin pwedeng magresulta sa ethics complaint itong issue ni Congressman Richard Gomez? Well, tingin ko, antayin na lang ho natin siguro yung complaint no, ni Mr. Gacuma or sino mga private person sa Committee on Ethics. At tiyak naman po ako na actionan po ng Committee on Ethics po ito. No, siyempre, para makita ho natin talaga yung both sides no, dito po sa bagay na ito. Oh, sa karanasan po ninyo, kung gaano kadalas umaabot yung parusa sa mga ganitong reklamo sa House Ethics Committee? Alam mo, hindi natin masabi, no? Pero siyempre, meron pang mga, ano din naman yan, mediation proceedings, no? Sa pagitan ng mga partido. So, hindi naman agad yan na full proceeding. So, pagbibigyan ng pagkakataon na makapag-usap sila ng mahinahon at, I guess, mag-ayos, no? Dito sa kanila pong problema sa mga bagay-bagay sa kanila pong sport. Batay sa rules ng House, kung ano ba yung mga, halimbawa, pag hindi man magkasundo doon sa mediation o sa mga pag-uusap, ano yung mga posibleng parusa o sanctions na maaring maipataw sa isang kongresista, sabihin na natin, na inirereklamo sa Ethics Committee? Iba-iba. So, pwede nga ma-reprimand yung isang kongresista, pwede rin siya siyempre nga masuspinde. Yung haba, depende kung ano ho yung pagpapasyahan ng atin pong komite at ng plenaryo. No? So, I think hindi naman naabot yan sa expulsion. So, either reprimand or suspension lang naman po. Yung po nga pinag-uusapan natin. Kung yung Ethics Committee ba, hindi ba pwedeng magsagawa ng motu proprio investigation? I don't think ginagawa ng Ethics Committee yan kasi siyempre, ang Ethics Committee kasi parang halos parang korte, no? Yung kanila pong estado. So, mahirap na on their own ay sila mismo yung magsasampa ng reklamo. Mga reklamo. Although I think wala naman ding pagbabawal. No? Pero tingin ko, yung wisdom ng komite ay dapat meron actual na nagko-complain no? Dito sa bagay laban sa mga kongresista. Pero hindi lang galing sa private individual, pwede ring manggaling sa kongresista ang reklamo. Pwede naman. Wala namang problema. Pero siyempre, kadalasan naman dyan, yung pinaka-aggrieved party yung best na talaga naman pong magbigay ng kanya pong posisyon, panindigan at kaso sa mga ethics complaints. Kasi tulad nung sinabi ninyo, itong ginawa ni Richard Gomez ay hindi lang kahihiyan sa kanyang parte, kundi kahihiyan ng buong Kamara. So, apektado ang buong Kongreso, ang buong Kamara. Well, ang totoo talaga naman ho. In fact, meron namang mga ganyan din mga kaso no, dun sa nakaraan. So, iba, may kongresista halimbawa na nagkaroon ng problema sa airport, no, nagalit sa mga tauhan ng airport, no, nagkaroon din ng sanction. Hindi ko lang maalala kung ano yung ginawang sanction laban sa kanya. So, ibig sabihin, talagang merong president kung saan talagang kumikilos po yung kongreso mismo para talaga pong disiplinahin yung pong mga ganito pong tipo ng mga aksyon ng ating pong mga kinatawan. Tulad dito sa nangyari kay Cavite Congressman. Well, ibang bagay siyempre yung kay Congressman Barzaga. Barzaga, yes. Magkaiba ho yung facts, no? Ito pong mga kasong ito. Pero ibig sabihin, yung usapin ng display of arrogance at pananakit, halos kapareho nun itong sa ethics complaint nung nagdaang mga kongreso na binabanggit ho natin sa airport na nakipag-away sa isang personnel po ng atin pong naiya. Lalo't itong nasaktan physically and verbally ay isang senior citizen na. Well, siyempre nakakadagdag ho yan no, doon sa mga batayan kung bakit magandang makita at magkaroon ng actual complaint dito sa bagay po na ito. Sa tingin nyo, kung ano yung mga posibilidad na mga magiging hadlang sa pag-usad nitong ethics cases laban sa mga mambabatas, may factor ba dyan kung kabilang ka sa mayorya o kabilang ka sa malaking hanay, malaking grupo ng mga political party? Wala naman. Ang totoo naman, basta mayroong complaint, talagang duty bound po yung mga komite na dinggin yung pong mga complaint na ito. So hindi ho material kung galing ka sa malaking partido, galing ka sa maliit na partido, kasi ang mananaig naman po dyan, yung facts po ng kaso kung may batayan ba talagang magdisiplina ang Kongreso sa kanila pong mga miyembro. Okay, well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Representative Tere Redon. Abangan, makakausap natin ang abogado ni Ramil Madiaga na si Attorney Raymond Palad.
At sa politiho, sino raw itong opisyal ng gobyerno na matakaw sa spotlight at gusto ring ibida ang sarili sa Metro Manila Film Festival? May ganon. Makihula na sa pagbabalik ng Politiko Night. Tinanggal na sa listahan ng mga itinuturing na terorista si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Ayon sa desisyon ng Court of Appeals, walang sapat na ebidensya na nag-uugnay kay Teves sa mga gawaing terorista. Inalis na rin ng korte ang freeze order sa mga ari-arian ni Teves. Matatandaang Hulyo 2023, itinuring ng ATC ng mga terorista si Teves, ang kanyang kapatid na si dating mambabatas Arnulfo Teves Jr. at 11 pang individual, kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon ng dati niya umanong bagman na si Ramil Madriaga. Paniwala ng bise, isa lang tangka para madiskaril ang kanyang posibleng pagtakbo sa 2028 ang paglutang ni Madriaga. Ayon kay Madriaga, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ni VP Sara. Pero gate ni Duterte, wala namang ipresentang pruweba itong si Madriaga. Malamang din niya na gusto lang makalabas ng kulungan ni Madriaga na nakapiit ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa kasong kidnapping. Dagdag ni VP Sara, wala siyang personal relationship kay Madriaga at hindi niya ito kailanman dinalaw o kinausap. Kunin naman natin ang panig ni Ramil Madriaga sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Magandang gabi, Attorney, at welcome sa Politico Nightly. Magandang gabi rin, Dexter, saka sa mga nanonood sa inyo. Opo. Thank you. Paniwala po ni VP Sara yung mga aligasyon ng inyong kliyente, isang tangkalang para harangin o sirain, gibain yung kanyang posibleng pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028. Ano po ang masasabi niyo po dito? Para naman hong napakalayo na nung aligasyon na yon. Bukod po doon sa affidavit ni Madriaga, mas mabigat hong hinaharap dyan yung plunder complaint na isinampa doon sa ombudsman. Yun ang dapat niyang intindihin. Kasi itong affidavit ni Madriaga, simula pa lang ho ito nung aligasyon, yung mga ebidensya niyan to follow pa. So ang hirap naman idugtong na sasabihin ay politika lang para hindi siya makatakbong presidente. Masyado at ang nalilihis na yung usapin tungkol doon sa specific allegation po doon. So itong kaso na ito, yung sinasabi niyong nasa ombudsman, ito ba ay lumabas lang o ito yung talagang hangarin ng paglabas nitong si Madriaga? Actually, pag titignan mo yung complaint sa ombudsman, yung plunder, wala doon yung affidavit ni Ramil Madriaga. Hindi kasama sa usapin yon. Okay. Nagkataon lang siguro, magkasunuran lang, pero never naging parte ng complaint ng plunder yung allegation ni Ramil Madriaga. Nabasa ko rin, Dexter, yung press release kanina na sinasabi galing lang yung salaysay sa isang taong may criminal record. Wala akong criminal record si Ramil as of now. Yung kaso niyang kidnapping na sinasabing unang kaso niya, na-absuelto ng Supreme Court doon, base na rin sa testimonya ng mga complainant na hindi siya ang kidnapper. Okay. In fact, siya pa yung nagturok yung location ng biktima para ma-rescue. So, mali po yung salaysay na convicted prisoner may criminal record dahil na-acquit naman po. So, yung ngayon naman present case, lawyer naman po si VP Sara. So, alam niya yung presumption of innocence na until proven guilty, hindi pa ho convicted prisoner po si Ramil Madriaga. Pero sabi ni VP Sara, doon sa inilabas na statement, wala daw kayong pinakitang ebidensya doon sa mga paratang laban sa kanya. Maliban doon sa mga larawan na kasama siya. Yung sa mga larawan, madali niyang i-deny yun kasi marami nagpapapicture sa mga politiko. Pero yung isang video footage na nakuha namin sa YouTube, maririnig mo ron, siya pa yung, during the campaign yan, I think February 6 or 7, 2020, yan, yung video na yan. Siya pa yung kumuha ng bandera at ang tawag niya, Sir Ram. Hinahanap niya si Sir Ram, which is si Ramil Madriaga. Ayan. At tapos, yung mga tao sa paligid, sinabi kay Ramil na, Kuya Ram, hinahanap ka ni Mayora. So, the video speaks for itself. Parang ang hirap naman yan, magkakilala kayo, suddenly itatanggi niya na magkakilala. Sasabihin na hindi kayo magkakilala. When in fact, nag-uusap sila dyan. So,
Diyan makikita mo, tinurn over yung flag, titingnan mo yan, parang symbolic yan eh. Symbolic gesture. Ang konteksto daw niyan is, parang lilipat na yung caravan ng campaign, ipinapasa yung bandera kay Ram dahil parang ikaw na bahala sa akin. Makikita mo naman ang tawag Sir Ram. Hinahanap niya si Ramil. Yung ba yung sabihin natin hindi kakilala. So paano niyo po mapapatunayan na ito si Ramil Madriaga, yung naka face mask at tumanggap ng flag galing kay VP kay dating mayor sa marami na hong kumalat na picture sa social media, yung other angle niyan na may photo yan na talagang sila yung magkaharap. Yan ho kasi video footage yan eh. May kuha ho yan sa kabilang side. Nakitang-kita silang dalawa talaga magkaharap. So, yung word pa lang diyan pag pinakinggan mo Sir Ram, ang tawag pa ni VP Sara Sir Ramil, di ba? So hinahanap niya, hindi si Caramil ang lumalapit sa kanya. Hinahanap niya para ibigay yung bandila. Di ba? Napakalakas mo, para namang ang lakas mo sa VP para iabot niya sa iyo yan, di ba? Oo. Saan at kailan niyo po ilalabas yung mga ito? Sa tamang forum or saang magagamit ba to bilang ebidensya na patunay na sila ay magkilala? Sapat na po ba itong ebidensya? Actually, yung video footage na yan malakas na pruweba na yan na magkakilala sila. Wala namang kriminal diyan, wala namang krimen sa sinasabi na yan. Diyan nagpapatunay lang na talagang magkakilala sila. Number 2, meron pa kaming isang video footage sa isa sa leader ng farmers na sinamahan ni Madriaga doon sa tinutuluyang bahay para ipakausap sana kay VP Sara. At positive yung kwento ng leader ng farmer na kitang-kita niya nag-uusap. Kaso hindi sila hinarap noong mga oras na yon. So meron na kaming dalawang yung video footage na yan na galing mismo sa page ng Easy Pilipinas Bicol Movement. Wala na ho yan sa page nila na-delete na nila yan. Pero na-search nung kasamahan ko sa YouTube. Pero sa page nila wala na ho yan, dinilit na nila yan. Buti na lang ho, nakapagtabi kami sa YouTube. Ayan naman po yung video ng isang farmer na nagsasabi na sinamahan siya ni Madriaga mismo doon saan tumutuloy si VP Sara. Okay. Alam ni Ramil yung bahay kung saan tumutuloy, nag-usap sila pero hindi nga hinarap ni VP Sara yung mga farmers. So dalawang pruweba na yan na magkakilala. So parang nakakalungkot na sasabihin, hindi ko kakilala yan ng gano'n, di ba? Mas maganda kung sasabihin niya talaga sa actual na interview na hindi ko kakilala yan. Para na marinig ng mga miyembro ng ISIP kung paano itanggi ni VP Sara si Caramil. Attorney, sumagot na po ba yung NBI doon sa sinasabi ninyong request na magsagawa ng forensic examination sa kanyang cellphone? Wala pa ho. Actually, pwede naman sa NBI yan or pwede rin ang ombudsman mismo. Kagaya ginawa nilang forensic, kagaya ng pag-issue nila ng subpoena doon sa nung namatay po na official ng DPWH. They can do that, yung ombudsman, o pwede rin naman gawin ng NBI yan in the furtherance of their investigation. Sa ngayon po, kasi siyempre Christmas season, wala pang sagot. Pero hopefully, either yung ombudsman or NBI ang magpapakuha ng mobile phone at ma-forensic examination yung sinasabi nating yung mga pictures na sinasabi ni Ramil na nagpapatunay ng kanyang mga kwento doon sa affidavit. May suspecha din, attorney, si VP Sara na gawa-gawa lang ni Madriaga yung mga aligasyon niya para makalabas sa kulungan. Malabo yung Dexter kasi wala namang kaugnayan yung kaso niya sa kidnapping. Hindi ho pwedeng iurong ng basta-basta yon dahil may private complainants doon. Harapin ho ng separately yan ni Ramil Madriaga, may depensa siya dyan. Ibang usapin, wala akong trade-off na sinasabi dyan. Hindi naman porke babawiin yung sinabi Ramil, iurong ng kidnapping. Bawal ho ang mga desistant sa ganyang kidnapping. Mabigat na kaso ho yan. May mga alleged victim dyan. So, syempre, tuloy-tuloy ho yung kaso. Walang kaugnayan doon sa sinasabing trade-off na kaya siya naglalabas ng salaysay na ganyan. So, bakit po kaya ngayon lang inilabas ni Madriaga yung mga aligasyon niya laban kay BP? Well, gaya nga ng sabi niya sa akin, no? Gusto niyang matigil yung paglaganap ng pera ng Pogo. As early as November 2023, naghahanap na siya na makakausap. Then, March 2024, sumulat siya kay Senator Risa Ontiveros, hindi nga lang siya napakinggan. Then sa Quadcom, sumusulat din siya, hindi siya naisalang sa pagdinig. So siguro dumating lang yung punto na noong October napakilala siya sa akin at pinakinggan naman namin yung kanyang side. Kaya nga ito, lumabas na ho yung usapin na yan. Kasi, di ba may ilang beses na bumisita si VP Di Umano doon sa BGMP facility. Siya ba yung binisita doon?
Well, of course, tinatanggi niya. Pero nag-visit ako noon itong Sabado lang, 2 days ago. Talagang inulit-ulit namin na nag-usap sila. Okay. Pero yung first visit nangyari daw yon sa recollection niya, kasi nga walang kalendaryo doon. Sa recollection niya between October 15 to 17, more or less. Kasi yun yung first At visit ano po na. ang napag-usapan nila, attorney, doon sa unang pag-uusap? Maikli lang daw ang usapan nila. Mostly si BP Sara ang nagsasalita. Ang konteksto nun is, kumusta ka na, something like that. Tapos hindi ko na namomonitor na subaybayan yung kaso mo. Pwede namang maayos tong problema kay Harry Roque. Something like that. Pero hindi na raw siya gaano nagsasalita kasi gusto niyong ipakita, iparamdam kay BP yung sama ng loob na nararamdaman niya. Maikli lang daw yung meeting, 3 to 5 minutes. Okay. Then around 10 to 11 p.m. yon, nakatayo lang sila nag-uusap doon sa isang entrada ng Annex 2. Yung second visit, October 19, hindi na siya bumaba noon. Si Madriaga ang hindi bumaba. Hindi na niya sinipot si VP. Hindi na po siya bumaba noon. Kasi nga sabi ko, di mo binaba? Sabi niya, napag-usap sila ng mag-asawa, no turning back, sabi niya. Okay. So, kaya hindi na doon. Well said, Attorney Palad. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Raymond Palad, ang abogado ni Ramil Madriaga. Thank you, thank you. Sa aming pagbabalik, makihula na kung sino itong opisyal ng gobyerno na atap daw sa spotlight. News Channel. Muling inurong ng Senado ang calendar session para bigyan ng mas mahabang panahon ang pagbusisi sa panukalang 2026 national budget. Magbabalik sesyon ang Senado sa December 29 at December 30 naman ang adjournment. Layunin nito na makumpleto ang BICAM report at maihanda ang enrolled bill. Git ni Senate President Tito Soto, hindi papayag ang Senado sa blind ratification. Kailangan na niya na makita muna ng mga senador ang draft o mismong enrolled na kopya ng budget. Target ng Senado na ratipikahan ang 2026 budget sa December 29 kapag naipamahagi na ang final copy sa lahat ng miyembro. Naniniwala si Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan na dapat maramdaman ng publiko ang higit 6.7 trillion pesos na national budget para sa 2026. Ayon kay Yamsuan, tiniyak ng BICAM ang safeguard sa budget, kabilang ang transparency portal at malinaw na project identification ng mga proyekto ng DPWH. Ito ay para mas mabantayan daw ng publiko ang kaban ng bayan. Samantala, itinaas ang pondo para sa edukasyon sa 1.38 trillion pesos, habang nasa higit 129 billion pesos naman ang sa PhilHealth at 29 billion pesos naman ang inilaan para sa mga DOH hospital para direktang maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyo ng gobyerno. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na maglabas ng independent medical report para patunayang wala na umanong kakayahan si dating Pangulong Digong na tumakas o hadlangan ang hustisya. Sa mosyong may petsang December 19, iginiit ng Duterte Camp na patuloy na lumalala ang kalusugan ng dating Pangulo, na ayon sa medical panel, matanda na, marupok, nangangayayat at nangangailangan na raw ng tulong sa pang-araw-araw. Kailanman ay hindi rin daw humarap si Duterte sa alinmang status conference ng korte, kaya't hindi raw personal na nasuri ng mga hukom ang kanyang kondisyon. Taliwas din daw ang kanilang hiling sa ulat ng medical panel na nagsabing bagamat mahina at may edad na, nananatili pa ring fit si dating Pangulong Duterte na lumahok sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa kanyang gera kontra droga. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ipatutupad ng ahensya ang makatarungang presyo ng mga proyekto ng ahensya. Anya, hindi dapat isinasakripisyo ang kalidad at kaligtasan ng mga infrastruktura. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maging matibay, maayos at sulit ang pondo ng bayan sa mga proyekto. Yun ang aming magiging mantra next year at sa mga susunod pang taon. Pwede naman palang ganon. Pwede naman palang
Pwede naman pagang tama ang presyo, pwede naman pagang mabilis, pwede naman pagang quality. Pwede naman pagang. So ba't hindi natin magawa yun sa lahat? Gagawing batayan ng DPWH ang mga matagumpay na post-disaster projects nito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo na palakasin ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng inihain niyang Senate Bill number 1625 o West Philippine Sea Education Act, layo nitong isama sa kurikulum ng mga paaralan ang pag-aaral sa WPS at sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas. Anya, kulang pa ang kaalaman ng publiko kaya mahalagang maunawaan ng bawat Pilipino ang legal na batayan ng mga karapatan ng bansa. Sa panukala, inatasan ng Department of Education, Commission on Higher Education, Department of Foreign Affairs, National Security Council, maging ang National Mapping and Resource Information Authority na bumuo ng learning materials at magpatupad ng malawak na information campaign tungkol sa West Philippine Sea. Mas pinalakas na kampanya kontra loose firearms. Yan ang ibinida ng Sultan Kudarat LGU matapos isuko ng mga sibilyan ang 37 baril at 10 pasabog sa probinsya. Ayon sa militar, karamihan sa mga nagsuko ay mga magsasaka na sumusuporta sa Small Arms and Light Weapons Management Program ng pamahalaan. Ginamit ang surrender rights sa headquarters ng 7th Infantry Battalion sa bayan ng Bagong Bayan. Pinuri naman ng 6th Infantry Division ang kooperasyon ng mga lokal na opisyal, militar at komunidad sa Sultan Kudarat. Simula Enero, mahigit 2,000 na ang nasamsam o naisuko sa South Central Mindanao, bunga ng pinatitinding effort ng mga otoridad. Sa Australia, nag-firearms training ang magamang namaril sa Bondi Beach. Ayon yan sa pulisya ng Sydney. Naglabas ang Sydney Court ng mga imahe ni Navid Akram at ang kanyang amang si Sayed na nagsasanay sa paggamit ng shotgun sa kabukiran ng New South Wales. Nauna nang sinabi ng autoridad na sa Mindanao nag-training ang magama. Nakasuhan na si Navid kabilang ang 15 counts of murder at terrorism. Nasawi naman ang kanyang ama matapos barilin ng pulis sa pinangyarihan ng insidente. Humingi ng paumanhin sa Jewish community ang Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese. Patuloy na binabatikos ang gobyerno ng Australia dahil nabigo itong pigilan ang pag-atake. Ang isa sa mga terorista, si 24 na anyos na si Navid Akram, sumasailalim pa sa investigasyon noong 2019. Emotions were raw and a lot of people in the community are hurting and angry. And some of that anger was directed towards me, and I understand that. As Prime Minister, I feel the weight of responsibility for an atrocity that happened whilst I'm Prime Minister. And I'm sorry for what the Jewish community and our nation as a whole has experienced. Hindi pinayagan ng korte si dating Malaysian Prime Minister Najib Razak na house arrest na lang natitira sa 6 na taon niyang pagkabilanggo. House arrest na lang yung nalalabing 6 na taon sa kanyang pagkabilanggo. Giit ng mga abogado ni Najib, merong order or royal addendum na pinapayagan siya na ma-house arrest. Pero ayon sa korte, hindi valid ang naturang order dahil hindi nito sinunod ang proseso. Nakakulong si Najib simula pa noong August 2022 dahil sa 1MDB corruption scandal. Ilalabas ang verdict sa kanyang second graft trial na konektado din sa 1MDB sa Biyernes. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik. Tutok lang dito sa Politico Nightly. Oras na para sa ating Politiho. Politiho, itong isang opisyal ng gobyerno na umano'y sobrang atat sa spotlight.
Gusto nakatutok lagi sa kanya yung malalaking ilaw. Bida-bida. Oo, parang gano'n na nga. Sa halip raw na abalahin ang sarili sa serbisyong kaugnay ng kanyang tanggapan, abay, pinaspasan daw nito ang pagpapagawa ng isang commercial para maihabol sa opening ng MMFF sa December 25. Uy, lapit na. 3 days to go. Mapapanood na natin siya. Alam na this. Pero usap-usapan nga, puro mukha raw kasi ni Politico ang nasa storyboard. Tipong mas marami pa ang close-up kaysa sa mensahe. Bawat anggulo ay mukha ni Politico. Yung tipong wala ka nang maintindihan sa palabas, kundi puro mukha niya na lang. Huwag na yung mensahe, yung mukha na lang. At ito pa nga, disaster awareness daw ang tema. Pero dahil puro mukha ng opisyal ang video, naligaw na rin ang mensahe. Pero dahil nga naman, the customer is always right, napilitan daw ang ad agency na ituloy ang proyekto kahit halos mapuno na sa direksyon ng kliyente. Puro awareness Puro na ano lang. na, mukhang umapaw na yung ano eh, yung pagkainis ng ad agency. Pero tinuloy pa rin. Pero syempre sunod lang sa kliyente. Oo. Oh, ano pa ang kwento? Ang masakit, wala raw bidding na naganap. Kaya hanggang ngayon, problema pa kung paano babayaran ang serbisyo. Aray ko po, Naku, yun ang mas masakit. Oo, yung ad agency ngayon, paano ngayon yan? Magpapasko pa naman po, Politico. Puro mukha nyo na nga, di pa po kayo nagbayad. Oo, yung official na ito, Clue. ayan, yung official na ito ha, tandaan nyo, madaling mauugnay sa isang app na gamit ng lahat ngayong holiday season. Alam mo na. Makihula na. At syempre, bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Tila no word na ang pwedeng gamitin kung gaano kataas ang stress level ngayon ni Senator Win Gatchalian. Kasabay ng umaarangkadang BICAM meeting. Sa post ni Senator Gatchalian, puro sakit ulo post ang ibinida nito habang nakababad siya sa BICAM floor. Mula sa mismong plenary debate to being solo at one-on-one dialogue with House BICAM representative, pare-pareho ang posing ni Gatchalian. Aray ko po. Marami naman ang nakarelate sa umano'y frustration ni Sen. Tulad na lang ng dating opisyal na si Greco Bellica. Anila, masakit daw talaga ang budget. Pero magaling yung cameraman ha, na naaktuhan niya yung mga ganong Moments. Oo, sakit ulo pose. Oo, sakit ulo pose. Oo. Lahat Pasample yun. nga, pag ikaw masakit ang ulo. Samantala, nadagdagan naman ang sakit ngayon ng mga mambabatok. Ang mga sikat. Ay, mga sikat. Oo, yung mga sakit. Yung mga sikat na mambabatok. Hindi na lang si Apo Wang-od ang ano ngayon. Ang sikat na mambabatok ngayon. Kasi siya yung laging dinadayo, di ba? Doon sa Mountain Province. Dahil bukod sa legend na si Wang-od, ayan, in-add-on na rin ng netizen ang kongresista na si Richard Gomez sa nasabing classification. Yan ay matapos ang viral video ni Goma noong isang linggo kung saan spotted ang literal na pagbatok niya sa isang SEA Games coach. Ayon sa mga netizen, swak si Goma na tumabi sa titulo ni Wang-od. Parang ibang batok yon. Pero speaking of mambabatok, Yan. hindi nakaligtas si dating Batangas Vice Governor Mark Leviste sa panghihipo ng pinakamatandang traditional tattoo artist na si Apo Wang-od. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Leviste ang ilang clips ng tattoo session. Kabilang na ang popular na 3 dots design na isa sa mga kilalang gawa ni Apo Wang-od. Makikita rin sa ilang video ang pagkapa ng pinakamatandang mambabatok sa private part ng dating vice-gobernador na todo bukaka pa habang panay kiss sa pisngi ni Wang-od. Hindi naman mapigilang kiligin ng matanda nang dumapli sa lips ang kiss ng dating vice-gobernador. Kasunod nito, kinuha ni Apo Wang-od ang kamay ni Leviste at pinakapa rin sa kanyang
girlfriend. Ha, yun yung kanyang trademark pag nambabatok. May pakapa. Oo. Gusto mo bang magpa-tattoo? 3 dots? Kaya po ang old. Oo, wag na kaya goma. Baka mamaya magiging ano niya rin, ano? Oo. Magiging Pero tawag may doon, trademark kapa, okay niya. lang. Oo. Pero di ba sinabi na niya na nung lumapit siya doon sa opisyal, alangan namang halikan ko. Ay, Sabi niya, malalaman diba? natin ang mga susunod na Tingnan pangyayari. natin kung ano dyan. mangyayari sa Kamara. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Politico Politico Nightly. Nightly.